Magandang araw, mga kapatid. Ako'y nagagalak na makasama kayo sa ating espesyal na pagkakataon na ito. Sa ating paglalakbay sa pananampalataya, tayo ay patuloy na nagiging mas malapit sa Diyos at sa Kanyang mga pangako. Ngayon, tayo ay magkakaroon ng isang makapangyarihang pag-aaral tungkol sa panalangin, isa sa mga pinakamahalagang aspeto ng ating buhay bilang mga Kristiyan. Ang ating tema sa araw na ito ay pinakamakapangyarihang panalangin para sa pagpapagaling ng katawan. Sa panahon ngayon, marami sa atin ang nakakaranas ng iba't ibang pagsubok sa kalusugan. Maaaring ito ay mga pisikal na karamdaman, emosyonal na sakit, o kahit mga spiritual na hamo. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, mayroong pag-asa, at ang pag-asang ito ay nagmumula sa ating pananampalataya sa Diyos. Bilang mga mananampalataya, alam natin na ang panalangin ay hindi lamang isang ritual o tradisyon. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan na ginagamit natin upang makipag-ugnayan sa ating Ama sa Langit. Sa mga oras ng pangangailangan, ang panalangin ang nagiging tulay upang tayo ay makatagpo ng kagalingan at kapayapaan. Sa ating pagninilay-nilay ngayon, tatalakayin natin ang iba't ibang aspeto ng panalangin para sa pagpapagaling at kung paano natin ito may sasagawa sa ating pang-araw-araw na buhay. Maaari kayong magtanong sa inyong mga puso, paano ba ako makakapanalangin ng may kapangyarihan? Ano ang mga dapat kong isalang-alang habang ako'y nananalangin? Ang mga katanungang ito ay mahalaga at sa ating pag-uusap, susubukan nating bigyang diin ang mga ito. Sa bawat salita na ating ibabahagi, naway maging inspirasyon ito sa inyo na magpatuloy sa pagtitiwala sa Diyos, lalo na sa mga panahon ng sakit at pangangailangan. Sa mga nakaraang taon, marami sa atin ang nakaranas ng iba't ibang mga pagsubok na tila hindi natin kayang lampasan. Sa mga pagkakataong ito, ang ating panalangin ang nagsilbing liwanag at gabay. Ang mga pangako ng Diyos sa Biblia ay mga paalala na hindi tayo nag-isa sa ating mga laban. Sa Isaiah 53:5, sinasabi na, sa kanyang mga sugat tayo'y gumaling. Ang mga simpleng talatang ito ay puno ng kapangyarihan at pag-asa. Kaya't habang tayo'y nag-uusap at nananalangin, tandaan natin ang mga pangako ng Diyos sa ating. Hinihikayat ko kayong makisali sa ating talakaya. Ibahagi ninyo ang inyong mga karanasan, ang mga panalangin na nagbigay ng lakas at pag-asa sa inyo. Ano ang mga kwento ng kagalingan na nais ninyong ibahag? Ang inyong mga saloobin at karanasan ay makatutulong sa iba na mahanap ang kanilang pananampalataya at lakas. Huwag kalimutan ding mag-subscribe sa aming channel upang patuloy tayong makasama sa mga ganitong pag-uusap. Ang inyong mga komento at reaksyon ay mahalaga sa amin. Sa ating pagninilay na ito, sama-sama tayong mananalangin, hindi lamang para sa ating mga sarili kundi para sa ating mga mahal sa buhay at sa lahat ng nangangailangan ng pagpapagaling. Ang ating mga panalangin ay nagiging sama-samang tinig na umaabot sa trono ng Diyos. Huwag tayong matakot na humingi ng tulong sa Kanya. Sa ating pagtitiwala at pananampalataya, magkakaroon tayo ng lakas na ipaglaban ang ating kalusugan at kaligayahan. Samahan ninyo ako sa ating paglalakbay patungo sa mas malalim na pag-unawa sa kapangyarihan ng panalangin. Naway maging inspirasyon ang ating pag-uusap at ang bawat panalangin na ating itata. Patuloy tayo magtiwala sa Diyos sapagkat Siya ang ating dakilang manggagamo. Maraming salamat at huwag kalimutang sumali sa ating talakaya. Sa ating pagninilay sa temang pinakamakapangyarihang panalangin para sa pagpapagaling ng katawan,
Mahalagang bigyang din ang kahalagahan ng pananampalataya at ang papel ng komunidad sa ating espiritual na paglalakbay. Sa Santiago 5:14 itinuturo sa atin na sa mga pagkakataong tayo ay may sakit, nararapat lamang na tayo ay humingi ng tulong sa mga matatanda ng iglesia. Ang mga matatanda na may karunungan at karanasan sa pananampalataya ay itinalaga upang maging kasangkapan ng Diyos sa pagbibigay ng kagalingan. Ang pagpapahid ng langis sa pangalan ng Panginoon ay simbolo ng kanyang presensya at kapangyarihan na nagdadala ng kagalingan. Ang panalangin ng pananampalataya ay mayroong natatanging kakayahan na magligtas sa may sakit. Ang talatang ito ay nagpapakita ng malalim na koneksyon sa pagitan ng ating pananampalataya at ng ating kalusugan. Sa tuwing tayo ay nananalangin, hindi lamang tayo nag-asam ng pisikal na pagpapagaling, kundi tayo rin ay nagiging bukas sa posibilidad ng pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Sa ganitong paraan, ang pagpapagaling ng katawan ay hindi may hihiwalay sa pagpapagaling ng kaluluwa. Kadalasan, ang mga kasalanan at mga pasakit sa ating puso ay nagiging hadlang sa ating pisikal na kalusugan. Makikita natin na ang tunay na kalusugan ay nagmumula sa pagkakaroon ng maayos na relasyon sa Diyos at sa ating kapwa. Sa paglipat natin sa 1 Pedro 2:24, dito ay isinasalaysay ang sakripisyo ni Kristo at ang kanyang kapangyarihan na magpagaling. Ang mga sugat na dinanas ni Kristo sa kanyang katawan ay nagiging daan para sa ating pagpapagaling. Sa kabila ng mga sakit at pasakit na ating dinaranas, mayroong pag-asa sapagkat ang ating mga sugat ay maaring pagalingin sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Ang mensaheng ito ay nagbibigay inspirasyon sa mga mananampalataya na kahit sa gitna ng mga pagsubok, ang ating pananampalataya kay Kristo ay nagbibigay ng lakas upang harapin ang mga ito. Ang pag-asa na dulot ng kanyang sakripisyo ay dapat magbigay sa atin ng lakas at tibay ng loob na sa kabila ng sakit, tayo ay may Diyos na handang magpagaling. Sa Mateo 21:22, muling pinapahayag ang kapangyarihan ng panalangin na may pananampalataya. Ang talatang ito ay nagbibigay din na ang lahat ng bagay na ating hilingin sa panalangin, kung ito ay may pananampalataya, ay matatanggap natin. Napakahalaga ng salitang pananampalataya sa konteksto ng panalangin. Ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang basta pag-aasam, kundi ito ay isang tiwala na ang Diyos ay may kapangyarihang makinig at kumilos sa ating mga buhay. Sa ating mga panalangin para sa pagpapagaling, tayo ay hinihimok na magtiwala sa kanyang mga pangak. Ang pagtitiwala na ito ay nagiging susi upang tayo ay makatanggap ng kanyang mga biyaya, kasama na ang mga biyaya ng pagpapagaling. Ang mga talatang ito ay nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa mga mananampalataya na nananalangin para sa pisikal na pagpapagaling. Ipinapakita nito ang mahalagang papel ng komunidad sa ating spiritual na paglalakbay. Hindi tayo nag-iisa sa ating mga laban. Kasama natin ang ating mga kapatid sa pananampalataya na handang ipanalangin tayo. Ang pagkakaroon ng komunidad ay nagdadala ng lakas at suporta na nagiging dahilan upang tayo ay mas maging matatag sa panahon ng pagsubok. Sa huli, ang pinakamakapangyarihang panalangin para sa pagpapagaling ng katawan ay nagmumula sa ating pananampalataya sa Diyos, sa ating pagkilala sa sakripisyo ni Kristo, at sa ating pagbuo ng ugnayan at komunidad sa mga kapwa mananampalataya. Sa bawat pagsubok na ating dinaranas, naway patuloy tayong manampalataya na ang Diyos ay narito upang magpagaling, hindi lamang ng ating mga katawan, kundi pati na rin ng ating mga kaluluwa. Ang ating pananampalataya at ang ating mga panalangin ay may kapangyarihang magdulot ng pagbabago, at sa tulong ng ating komunidad, tayo ay patuloy na maglalakad sa landas ng pananampalataya at pag-asa. Sa ating pagninilay-nilay sa tema ng pinakamakapangyarihang panalangin para sa pagpapagaling ng katawan,
Mahalagang bigyang din ang mga talatang nagbibigay ng liwanag at inspirasyon sa ating pananampalataya. Isa sa mga pangunahing talata na dapat isalang-alang ay ang 1 Pedro 2:24 na nagsasabing na siya mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa punong kahoy, upang tayo na namatay sa mga kasalanan ay mabuhay sa katuwiran. Sa mga sugat niya ay pinagaling kayo. Ang talatang ito ay hindi lamang naglalarawan ng sakripisyo ni Kristo, kundi nagbibigay din sa kapangyarihan ng kanyang mga sugat upang pagalingin tayo mula sa ating mga sakit. Ang sakripisyo ni Jesus ay isang makapangyarihang paalala na sa kanya mayroon tayong pag-asa. Sa kanyang mga sugat, tayo ay nagkaroon ng pagkakataon na magpagaling, hindi lamang sa physical na anyo kundi pati na rin sa spiritual na kalagaya. Ang ating mga sakit at karamdaman ay hindi hadlang para sa Diyos na magbigay ng kagalingan. Ang mga sugat ni Kristo ay nagsisilbing simbolo ng kanyang pagmamahal at kapangyarihan upang tayo ay muling bumangon at maging ganap. Sa mga panalangin natin para sa pagpapagaling, dapat tayong umasa at maniwala na ang mga sugat ni Kristo ay may kapangyarihang magbigay ng kaginawaan at kalusugan sa ating mga katawa. Sa pagtawag sa ating mga matatanda sa iglesia, gaya no nakasad sa Santiago 5:14 -15, ipinapakita natin ang halaga ng komunidad sa ating proseso ng pagpapagaling. Ang talatang ito ay nag-utos sa mga mananampalataya na ipanalangin ang mga may sakit sa pamamagitan ng pagpapahid ng langi. Ang pagkilos na ito ay hindi lamang isang ritual kundi isang simbolo ng pagkakaisa at pananampalataya sa Diyos. Ang pagkakaroon ng mga matatanda na nagdarasal para sa atin ay nagdadala ng karagdagang lakas at pananampalataya sa ating mga puso. Ipinapakita nito na hindi tayo nag-iisa sa ating mga laban, kundi may mga kasama tayong nagmamalasakit at nagdarasal para sa ating kagalingan. Mahalaga ring isalang-alang ang koneksyon ng kapatawaran at pagpapagaling. Sa talatang ito, binigyang din na kung tayo'y nagkasala, tayo ay mapapatawad. Ang pagkakaroon ng dalisay na puso at isipan ay mahalaga sa pagtanggap ng mga biyayang espiritual at pisika. Ang mga kasalanan ay maaaring maging hadlang sa ating kalusugan, kaya't ang paghingi ng kapatawaran ay isang mahalagang hakbang sa ating pagpapagaling. Sa ating mga panalangin, dapat tayong maging tapat sa Diyos, humingi ng kapatawaran, at muling bumalik sa Kanya. Ang Kanyang biyaya ay sapat upang tayo ay pagalingin at linisin mula sa ating mga kasalanan. Sa Mateo 21:22 sinasabi, at lahat ng bagay, anuman ang inyong hilingin sa panalangin, na may pananampalataya, ay matatanggap ninyo. Ang talatang ito ay nagbibigay din sa kapangyarihan ng panalangin na may pananampalataya. Ang tunay na pananampalataya ay nagdadala ng mga sagot sa ating mga panalangin, kasama na ang mga panalangin para sa pagpapagaling. Ang pagtitiwala sa Diyos ay susi sa pagtanggap ng Kanyang mga biyaya. Sa ating mga panalangin, dapat tayong lumapit sa Kanya na may buong puso at tiwala na ang Kanyang kapangyarihan ay kayang mapagaling sa anumang sakit o karamdaman na ating dinarana. Walang imposible sa Diyos at ang ating mga panalangin ay may kakayahang baguhin ang ating kalagayan. Mahalaga ring tandaan na ang pagpapagaling ay hindi palaging nagiging instant o ayon sa ating mga inasahan. Minsan, ang proseso ng pagpapagaling ay nangangailangan ng panahon at pagunaw. Sa mga pagkakataong ito, ang ating pananampalataya ang magsisilbing liwanag sa ating landas. Sa kabila ng mga pagsubok at sakit, dapat tayong manatiling matatag at magtiwala sa Diyos. Ang ating mga panalangin na puno ng pananampalataya ay may kapangyarihan at dapat nating ipagpatuloy ang paghingi ng kagalingan. Hindi lamang para sa ating sarili kundi pati na rin sa iba. Sa kabuuan, ang pinakamakapangyarihang panalangin para sa pagpapagaling ng katawan ay nakaugat sa ating pananampalataya, sa ating pagkakaisa bilang komunidad at sa sakripisyo ni Kristo.
Ang mga talatang ito ay nagsisilbing gabay sa atin na nagpapalakas ng ating loob at nagtuturo sa atin ng tamang landas sa ating mga panalangin. Sa ating paglapit sa Diyos, dapat tayong maging tapat, puno ng pag-asa at may tiwala na ang Kanyang pagmamahal at kapangyarihan ay kayang mapagaling sa ating mga sugat, hindi lamang sa pisikal na anyo kundi pati na rin sa ating mga kaluluwa. Ang pagninilay sa kapangyarihan ng panalangin para sa pagpapagaling ng katawan ay isang mahalagang bahagi ng ating pananampalataya bilang mga Kristiyan. Sa Mateo 21:22, sinasabi na, "At lahat ng bagay, anuman ang inyong hilingin sa panalangin, na may pananampalataya ay matatanggap ninyo." Ang talatang ito ay nagbibigay din sa napakalalim na koneksyon sa pagitan ng pananalangin at pananampalataya. Ang pagkilala natin sa Diyos bilang ating tagapagligtas at tagapagpagaling ay nagiging batayan ng ating mga panalangin. Sa tuwing tayo ay nananalangin, dapat tayong lumapit sa Kanya na may buong tiwala at pananampalataya, sapagkat sa Kanya nagmumula ang lahat ng bagay. Ang pananampalataya ay hindi lamang isang emosyon o simpleng paniniwala. Ito ay isang aktibong pagsasagawa ng pagtitiwala sa Diyos. Sa mga pagkakataong tayo ay may sakit o kapansanan, ang ating panalangin ay tila nagiging mas matatag at mas taimtim. Sa ating pagninilay, dapat nating tanungin ang ating mga sarili. Paano ba natin naipapakita ang ating pananampalataya sa ating mga panalangin? Ang tunay na pananampalataya ay nagiging kasangkapan upang tayo ay makapag-angkat ng mga biyaya mula sa Diyos, kabilang na ang pisikal na pagpapagaling. Sa Santiago 5:14 naman, iniutos sa atin na kung may mga may sakit, dapat tayong humingi ng tulong sa mga matatanda ng iglesia. Ang talatang ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng komunidad sa ating buhay espiritual. Hindi tayo nag-isa sa ating mga pagdurusa. May mga tao sa ating paligid na handang tumulong at manalangin para sa ating. Ang pagpapahid ng langis ay simbolo ng pagpapalakas ng pananampalataya at pagkakasundo sa mga matatanda na may dalang karunungan at karanasan sa panalangin. Sa ganitong konteksto, ang ating pananampalataya ay hindi lamang nagiging personal, kundi nagiging kolektibo, kung saan ang buong komunidad ay nagdadala ng sama-samang panalangin para sa isa't isa. Minsan, ang mga sakit at karamdaman ay nagiging dahilan upang tayo ay mas mapalapit sa Diyos. Sa panahon ng pagsubok, mas nagiging matatag tayo sa ating pananampalataya. Sa 1 Pedro 2:24, sinasabi na sa mga sugat niya ay pinagaling kayo. Ang sakripisyo ni Kristo ay nagbigay sa atin ng pag-asa at katiyakan na ang ating mga sugat, physical man o spiritual, ay may luna. Ang pagkilala sa kanyang sakripisyo at pagmamahal ay nagbibigay sa atin ng lakas upang manalangin ng may tiwala. Ang mga sugat ni Kristo ay hindi lamang simbolo ng kanyang pagdurusa, kundi ito rin ay simbolo ng ating pagpapagaling. Ito ang ating paalala na sa kabila ng ating mga sakit, may pag-asa at lunas na nagmumula sa Kanya. Sa lahat ng ito, makikita natin na ang panalangin para sa pagpapagaling ay hindi lamang isang mekanikal na proseso. Ito ay isang malalim na ugnayan sa Diyos na nangangailangan ng ating aktibong pakikilaho. Ang tunay na panalangin ay nagdadala sa atin sa isang estado ng pagkakaisa sa Diyos, kung saan ang ating mga puso ay nagiging bukas sa Kanyang mga biyaya. Ang ating mga panalangin, kung ito ay may kasamang pananampalataya at pagtitiwala, ay nagiging kapangyarihan na nagdadala ng pagpapagaling. Sa ating mga buhay, mahalaga na lumikha tayo ng isang kapaligiran ng pananampalataya at pag-asa. Sa panahon ng sakit at paghihirap, dapat tayong maging matatag at patuloy na maniwala sa kapangyarihan ng panalangin. Ang ating mga karanasan ay nagiging testamento ng Kanyang kabutihan at katapatan. Ang mga kwento ng pagpapagaling sa ating mga komunidad ay dapat ipagmalaki at ipahayag upang maging inspirasyon sa iba na lumapit sa Diyos sa kanilang mga pangangailangan.
Bilang pagtatapos, ang ating pagninilay sa temang ito ay nagtuturo sa atin na ang panalangin para sa pagpapagaling ay isang mahalagang bahagi ng ating buhay Kristiyan. Ito ay isang prosesong nangangailangan ng pananampalataya, komunidad, at pagkilala sa sakripisyo ni Kristo. Hinihimok tayo ng mga talatang ito na patuloy na manalangin at magtiwala, sapagkat ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangak. Gayon, sa susunod na bahagi, magkakaroon tayo ng isang panalangin upang ipagkatiwala ang ating mga karamdaman at ang ating mga kapatid na nangangailangan ng pagpapagaling. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit kami sa iyo sa oras na ito ng panalangin, puno ng pag-asa at pananampalataya. Alam naming ikaw ang aming tagapagligtas at tagapagtanggol, ang aming liwanag sa gitna ng dilim. Sa iyo namin inilalagak ang aming mga pasakit at mga pagdurusa, lalo na ang mga karamdaman na nagpapabigat sa aming mga katawan at kaluluwa. Panginoon, sa bawat pag-iyak ng aming puso, naririnig mo ang aming mga daing. Naway ipagkaloob mo ang iyong makapangyarihang kamay sa mga may sakit. Sa mga taong nahihirapan, bigyan mo sila ng lakas at pag-asa. Palakasin ang kanilang loob at ipaalala sa kanila na hindi sila nag-iisa sa kanilang laban. Ipinapaabot namin ang mga ngalan ng mga kapatid naming may karamdaman. Naway sa iyong ngalan, sila ay pagalingin at muling may balik sa kanilang mga pamilya. Kami po ay lumalapit sa iyo, O Diyos, sa pamamagitan ng iyong mga sugat. Kami ay pinagaling. Sa mga pagkakataong kami ay nahihirapan, ipaalala mo sa amin ang mga pangako. Itinataas namin ang mga kamay na may pasasalamat sa kabila ng sakit. Sa bawat pag-ubo, sa bawat pagdaramdam, bigyang diin mo sa amin ang iyong pagmamahal at awa. Bawat patak ng luha ay isang panalangin, isang sigaw ng aming puso na naghahanap ng iyong pag-ibig at pagkalinga. Dinggin mo ang aming panalangin, O makapangyarihang Diyos. Sa mga taong nasa ospital, sa mga nakakulong sa kanilang mga tahanan dahil sa sakit, naway madama nila ang iyong presensya. Turuan mo silang magtiwala sa iyong mga plano, kahit na ang mga panahon ng pagsubok ay tila hindi nagwawaka. Ipadama mo ang iyong kapayapaan na lampas sa pagkaunawa ng na sa kabila ng kanilang sakit, makatagpo sila ng kapanatagan sa iyong mga bisi. Panginoon, sa bawat pagdapo ng iyong kamay sa mga may karamdaman, naway maganap ang mga himala. Sa mga taong nawawalan ng pag-asa, bigyan mo sila ng liwanag na magdadala sa kanila sa tamang landas. Ipadama mo sa kanila na ang kanilang mga sakripisyo at pagdurusa ay may kahulugan at layunin. Sa mga oras ng pangungulila, naway madama nila ang iyong pagmamahal na walang hanggan at hindi nagmamali. Ipinagdarasal din namin ang mga nasa larangan ng medisina, ang mga doktor, nurse at lahat ng mga manggagawa sa kalusugan. Bigyan mo sila ng karunungan at lakas upang matulungan ang mga nangangailangan. Naway ang kanilang mga kamay ay maging daluyan ng iyong kagalingan. Sa kanilang mga desisyon, hayaan mo sila magtiwala sa iyong gabay at proteksyon. Sa kanilang bawat hakbang, naway madama nila ang iyong pagkilos sa kanilang mga buhay. Diyos na mga himala, ang aming mga katawan ay nabuo ayon sa iyong larawan. Ikaw ang may akda ng aming buhay at sa iyo namin ibinabalik ang aming mga katawan. Tumulong ka sa amin upang alagaan ito at bigyang halaga. Sa mga pagkakataong kami ay nagkukulang, bigyan mo kami ng kaalaman at pag-unawa upang mapanatili ang aming kalusugan. Naway ang bawat pagkain, bawat inumin, at bawat kilos ay maging pagsamba sa iyo. Habang kami ay lumalakad sa landas ng buhay, naway madala mo kami sa mga pagkakataong magbigay ng pagmamahal at suporta sa iba. Tumulong sa amin na maging ilaw sa madilim na daan ng mga taong may karamdaman. Sa aming mga salita at gawa, naway magdala kami ng pag-asa sa mga nawawalan ng pag-asa. Itaguyod mo kami upang maging inspirasyon sa mga taong nahihirapan na sa kabila ng mga pagsubok, may pag-asa at kagalingan na nagmumula sa iyo. Kayo ang aming kanlungan sa oras ng pangangailangan. Sa iyong mga kamay,
kami ay nagtitiwala, alang-alang sa iyong pagmamahal, naway ipagkaloob mo ang aming mga kahilingan. Sa mga pagkakataong kami ay nalulumbay, bigyang diin ang aming puso ng iyong mga salita ng pag-asa at kagalingan. Huwag mo kaming pabayaan sa aming mga paglalakbay, bagkus patuloy mo kaming samahan sa bawat hakbang na aming tatahaki. Hash, 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 O Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy naming inialay ang aming mga puso at kaluluwa sa Sa bawat pagdapo ng iyong liwanag sa aming buhay, kami ay lumalapit na may taos pusong pasasalama. Pinahahalagahan namin ang bawat araw na iyong ibinibigay sa amin, kahit na ito ay puno ng mga pagsubok at hamo. Sa mga pagkakataong kami ay nababalot ng takot at pagdududa, naway maging matatag ang aming pananampalataya sa Panginoon, kami ay humihiling ang iyong tulong sa mga pagkakataong kami ay naliligaw ng landas. Sa mga oras na ang aming mga isip ay puno ng mga katanungan, naway bigyan mo kami ng karunungan upang makahanap ng mga sagot. Naway sa aming paglalakbay, magpatuloy kaming makilala ang iyong mga plano para sa amin. Ipaabot mo sa amin ang mga mensahe ng pag-asa na sa kabila ng mga pagsubok, may mga bagong simula na naghihintay sa amin. Sa mga naguguluhang isip at naguguluhang puso, kami ay nagdarasal na sana'y madaman nilang ang iyong presensya. Turuan mo silang magpatawad sa kanilang mga sarili at sa iba na nagdadala ng kapayapaan sa kanilang mga kaluluwa. Sa mga pagkakataong sila ay naguguluhan, naway magdala ka ng mga tao sa kanilang buhay na magiging gabay at inspirasyon. Ipadama mo sa kanila ang iyong pagmamahal sa mga simpleng bagay, sa mga ngiti ng kanilang mga kaibigan, sa mga yakap ng kanilang pamilya, at sa mga pagkakataong sila ay makakaranas ng kaligayahan sa kabila ng sakit. O Diyos, ipagkaloob mo sa amin ang lakas na magpatuloy sa laban ng buhay. Sa mga pagkakataong kami ay napapagod, away ipaalala mo sa amin ang mga dahilan kung bakit kami lumalaban. Sa mga sandaling kami ay nawawalan ng pag-asa, naway manatili ang aming pananampalataya sa iyong kabutihan. Ikaw ang aming tagapagtanggol, at sa iyo kami ay nagtitiwala. Sa mga oras ng pangungulila, bigyan mo kami ng mga alaala ng pagmamahal at saya na nagbigay kulay sa aming mga buhay. Ipaabot mo sa amin ang mga alaala ng mga taong mahal namin na nagbigay inspirasyon sa amin upang ipagpatuloy ang aming laban, kahit na sila ay wala na sa aming piling. Sa mga pagkakataong kami ay nababalot ng takot sa hinaharap, naway iparamdam mo sa amin na ang aming mga buhay ay nasa iyong mga kamay. Turuan mo kaming maging mapagpasalamat sa mga araw na kami ay nabubuhay, sa mga simpleng bagay na madalas naming nakakalimutan. Sa bawat paghinga, sa bawat tibok ng aming puso, naway maging paalala ito na kami ay minamahal at pinapahalagahan mo. Panginoon, patuloy mo kaming gabayan sa aming mga desisyon at hakbang sa buhay. Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan, hayaan mo kaming makinig sa iyong tinig. Ipaabot mo sa amin ang mga pagkakataon na makapaglingkod sa iba upang ang aming mga buhay ay maging daluyan ng iyong pagmamahal. Naway ang aming mga kamay ay maging instrumento ng iyong mga layunin at sa bawat pagbibigay, naway madaman namin ang kasiyahan na nagmumula sa pagkilos mo sa aming mga puso. Sa aming mga panalangin, patuloy naming isinasama ang lahat ng mga taong nangangailangan ng iyong tulong. Sa bawat tao na nahihirapan, sa mga may sakit, sa mga naguguluhan, at sa mga nawawalan ng pag-asa, naway dumating ang iyong liwanag at pag-ibig. Ipinagdarasal namin ang bawat isa sa kanila, na sa iyong ngalan, sila ay pagalingin at bigyan ng bagong pag-asa. O Diyos, sa mga pagkakataong kami ay nagkakahiwalay, naway iparamdam mo sa amin na kami ay bahagi ng isang mas malaking pamilya na nagmamahalan at nagtutulungan. Sa mga oras ng pagsubok, naway mapatuloy ang aming pagkakaisa sa pagdarasal at pagtutulungan sa isa't isa. Ipadama mo sa amin na sa kabila ng aming pagkakaiba, kami ay isa sa iyong pagmamahal. Sa lahat ng ito, O Diyos,
Kami ay nagtataas ng aming mga kamay na may pasasalamat at pag-asa. Naway sa bawat araw na dumarating, ipagkaloob mo sa amin ang lakas at katatagan upang magpatuloy, at ang pananampalataya na sa lahat ng aming pinagdaraanan, ikaw ang aming kasama. Sa panggalan ni Jesus, ami ay nananalangin. Amen. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pakikilahok sa ating devotional na ito. Sa mga nakaraang minute, tayo ay nagmini-mini at nagdasal para sa pagpapagaling ng ating mga katawan. At ngayon ay panahon na upang isara ang ating pagninilay-nilay. Naway ang mga salitang ating pinagnilayan ay naging liwanag at lakas sa ating mga puso. Ang panalangin ay napakahalaga at sa bawat pagkakataon na tayo ay lumalapit sa ating Diyos, tayo ay lumalakas at napapagtibay. Sa ating buhay, madalas nating nararanasan ang mga pagsubok at sakit, hindi lamang sa ating pisikal na katawan, kundi pati na rin sa ating spirit. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, lagi tayong may pag-asa. Ang ating Panginoon ay nariyan upang tayo ay iangat, upang tayo ay pagalingin, at higit sa lahat, upang ipakita sa atin ang kanyang walang hanggan na pagmamahal. Sa bawat sakit na ating dinaranas, tandaan natin na hindi tayo nag-iisa. Ang ating mga kapatid sa pananampalataya ay narito rin, handang makinig at manalangin kasama nating. Gusto kong hikayatin kayong ipagpatuloy ang inyong paglalakbay sa pananampalataya. Patuloy tayong magdasal, hindi lamang para sa ating sarili kundi para rin sa mga taong nasa paligid natin. Isipin natin ang mga taong nangangailangan ng ating panalangin. Sa ating mga komunidad, may mga tao na nagdurusa sa sakit, lungkot at panghihin. Sa ating mga panalangin, naway makamit nila ang kapayapaan at kagalingan na mula sa ating Diyos. Ang ating mga panalangin ay may kapangyarihan. Huwag nating kalimutan ang sinabi sa salita ng Diyos. Ang panalangin na matuwid ay may malaking kapangyarihan at epektibo. Santiago 5:16 na minuto. Habang tayo ay nagiging mas malapit sa ating Diyos sa pamamagitan ng ating panalangin, alalahanin nating tayo rin ay tinawag na maging mga tagapaghatid ng kanyang pagmamahal at pag-asa. Ang ating mga salita at gawa ay may kakayahang magpabago ng buhay ng iba. Maging inspirasyon tayo sa mga tao sa ating paligid. Ipakita natin ang liwanag ni Kristo sa ating mga kilo. Sa simpleng pagngiti, pag-alaga at pagtulong sa kapwa, maaari tayong maging daluyan ng pagpapagaling. Huwag kalimutang ibahagi ang mensaheng ito sa mga taong kilala ninyo. Ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang laban sa buhay at ang pagbabahagi ng ating mga natutunan ay maaaring magbigay ng liwanag sa madilim na bahagi ng kanilang paglalakbay. Sa pamamagitan ng ating mga kwento at karanasan, makakatulong tayong muling itayo ang kanilang pag-asa at pananampalataya. Bago tayo magtapos, nais kong hikayatin kayong muling buksan ang inyong mga puso sa mga posibilidad na inialok sa inyo ng Diyos. Ang kanyang pagmamahal ay walang hanggan at ang kanyang kapangyarihan ay hindi matatawa. Patuloy tayong manampalataya sa Kanya dahil Siya ang ating tagapagligtas at tagapagtanggol. Sa mga pagkakataong tayo ay nadadapa, alalahanin nating nariyan Siya upang tayo ay tulungan at itayo muli. Maraming salamat muli sa inyong pagsama sa ating pagninilay-nilay na ito. Naway ang ating mga puso ay patuloy na mapuno ng pag-asa at pagmamahal sa ating Diyos. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating channel upang patuloy tayong makapagbahagi ng mga mensahe na inspirasyon at pagpapalaka. Ibahagi ang inyong mga karanasan at mga saloobin sa comment section sa ibaba. Nais naming marinig ang inyong mga kwento at sama-samang lumago sa pananampalataya. Naway magpatuloy tayong magtagumpay sa ating mga laban, kasama ang Diyos sa ating tab. Hanggang sa muli, naway pagpalain kayo ng Diyos.